Never again, guys. Never again. Never daw. Never again. Sabi niya, sabi ni Sara Duterte. Sara Duterte says, never again teaming up with Marcoses. Wow. Never again. No. No, never again. Never again daw and good. Pero ako, mga kotsero, ito lang masasabi ko dyan. Hashtag good riddance, Sara Duterte. Good riddance. Diba? Wala namang may kailangan sa'yo eh. Pabigat ka lang naman sa administrasyon. Wala ka na-accomplish sa DepEd. Wala ka na-accomplish sa Office of the Vice President. Demanding ka pa. Kupal ka pa. Diba? I mean, pardon my French, but you know, it is what it is. Oo. Bartinela ka pa. Diba? Wala ka na na-contribute. Wala ka na na-contribute. Demanding ka pa. Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At pag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan. Ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, pwede nyo ipadala sa mga mahal sa buhay. Kaya mga kotsero, gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Key. Yan. Oo. Never again daw eh. Okay lang naman yun. Sabi niya, Vice President Sara Duterte on Wednesday said she would never again team up with the Marcoses following their fallout. Take note, mga kotsero. Marcoses, so we don't know kung kasama dito si Aimee. Hindi natin alam dito kung kasama si Aimee. Pero, let's see. Kasi may mga statement siya kanina eh. Parang ang totoong kaibigan lang daw talaga niya ay si Aimee, etc. Anyway, sabi niya, in an ambush interview at the House of Representatives, Duterte was asked if she would ever consider joining forces with the Marcoses in the future. Never again, sabi niya. Asked to elaborate, the Vice President merely laughed and said, mag-sit down tayo. Mag-sit down, mag-usap daw. Okay. Sit down interview. She also thumbed down the possibility of mending of ties with between. Mamili kayong isa lang, ABS-CBN. Isa lang piliin nyo dito. Oo, isa lang. With between. With. Tanggalin nyo na yung between, ABS-CBN. She also thumbed down a possible mending of ties with President Ferdinand Marcos Jr., adding they were not friends to begin with. Uy, hindi tayo friends. Hindi tayo friends. Hindi kami magkaibigan unang-una. Nagkakilala lang kami dahil mag-running mate kami. So bago pa man kami naging running mate, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at saka sa trabaho noon. Ang kaibigan ko talaga si Senator Aimee Marcos. Kilala niya ako since 2012. Ito yun. So, hindi with the Marcoses. Ibig sabihin, well, two things, mga kotsero. Two things. Dito pala dapat. Di pala kita dito na yung sagot, two things. Two things, mga kotsero. Si Sara Duterte, sabi niya, never again teaming up with the Marcoses. Mali yung ibig niya sabihin. Ibig niya sabihin, she will not team up again with Bongbong Marcos. Oo, Bongbong Marcos lang. Kasi, maski siya mismo inamin niya ang sabi niya, ang kaibigan daw niya talaga si Aimee Marcos. So, ibig sabihin, si Bongbong Marcos lang ang hindi niya makakatambalan again in the future. Which is, alam nyo, mga kotsero, as I mentioned earlier, good riddance. Good riddance. Hindi ka kailangan. Hindi ka kailangan ng admin. Never ka naman kinailangan. In fact, di ba nga, sinasabi ni Aimee Marcos, siya lang naman daw ang nagtulak na mabuo ang unity team. Di ba? Claim to fame ni Aimee Marcos yun eh. Claim to fame niya yun. Ako ang arkitekto ng unity team. Di ba? Claim to fame niya yun eh. Ibigay na natin kay Aimee Marcos yun. Huwag na natin kunin sa kanya yun. Baka atakin sa puso eh pag kinuha pa. Ayun. Yun kasi yung claim to fame niya. So, hayaan na natin yun. Ibigay na natin kay Aimee Marcos yung claim to fame niya na siya ang bumuo ng unity team. Totoo naman, there was no friendship between them nung una. Oo. Parang ganito yan eh. Nagkakilala kayo, tapos nagkapalagayan kayo ng loob, naging magkaibigan kayo after.
Ako, mga kotsero, I'm convinced na at least on the side of PBBM, walang problema. Hindi issue yan. Bakit? Bakit ako confident? Kasi mga kotsero, kahit na nagkakaroon ng girian noon pa, maski no last year, maski nung nagkakaroon ng girian sa gitna ni PBBM at ni Digonggong, yung tatay nitong Bratinela na to, si PBBM pinagtatanggol si Sara. Alam natin lahat yan. Alam natin lahat yan. Hindi nagkulang si PBBM kay Sara. Hindi man sila naging magkaibigan, pero si PBBM tinrato siyang kaibigan. Hindi man mutual ang feelings ni Sara Duterte kay PBBM. Sigurado tayo si PBBM tinrato niya ng disente at tinrato niya ng genuine si Sara Duterte. Case in point. Nung issue ng confidential funds, yung kauna-unahang issue ng confidential funds noong 2022 at 2023, pinagtanggol ni PBBM si Sara Duterte. Alam natin yun. Alam natin yun. Oo. Hindi maikakaila ni Sara Duterte yan. Kahit anong gawin niya. Bakit? Kasi mga kotsero, maski doon sa kanyang sagot sa Supreme Court, nung hinabla na si Sara Duterte sa Supreme Court, ang kanyang sagot ay ang sulat ng Office of the President. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Ang sinagot ni Sara Duterte sa Korte Suprema ay sumulat ang Office of the President at sinabi ng Office of the President na ito ay galing sa contingent fund ng Office of the President o ng Presidente for that matter. Or contingent fund for whatever purpose it may serve. And ang contingent fund, alam natin mga kotsero, is constitutional. Hindi yan pork barrel. Hindi yan pork barrel. That's constitutional. Nagdesisyon na dyan ng Supreme Court. Walang problema dyan. So, meron na nun. Meron pa niyan. Nung pumutok yung issue ng confidential funds, binibira pa rin si Sara. Okay. Tapos, walang problema. Pinagtatanggol siya ni PBBM. Pinagtatanggol. Dumating yung issue ng kay Martin Romualdez. Pagdating ng issue ng kay Martin Romualdez, ano ang sinabi ni PBBM kay Sara? I'm your number one BFF. Sinabi niya yun. Kay Sara Duterte. In fact, pati nga yung birthday yata ni Sara Duterte, sinabi ni PBBM. Ako yung number one BFF mo. Wala kang choice. Ako na yun. Parang ganun. Hindi pa natapos dyan. Di nagkaroon uli ng issue, confidential funds ulit, same drama. Nung 2023, lumulutang na yung issue ng impeachment. Bakit? Kasi ito si Franz Castro, aanga-anga, ang ginawa niya, in-announce niya yung plano niyang impeachment. So kumagat yung issue na yung impeachment hanggang nagsalita si PBBM. Ano sinabi ni PBBM? Ba't niyo i-impeach si Sara? Wala ako, Chero, lahat ng kinukwento ko sa inyo, that's verifiable kahit hanapin nyo sa social media. Kahit hanapin nyo sa Google. Try nyo i-Google. Makikita nyo lahat yan. Verifiable yan. Sabi ni PBBM, competent siya, mahusay siya, magaling. Bakit nyo i-impeach? Legit yan. Walang bola yan. Kahit hanapin nyo ngayon sa Google. Tapos, mga kotsero, after nun, ang interview. The infamous interview of FL Lisa Marcos. Na sinabi niya, bad shot sa akin si Sara Duterte. Ano sinabi ni PBBM dun? It's her opinion. Ganun talaga yung misis ko. Hindi naman sanay sa politika yan. Imagine, pinagtanggol si Sara sa asawa? Seriously? Pinagtanggol siya sa asawa? Grabe. Pero mga kotsero, huwag niyong kalimutan na noong panahon na yun, bumibira-bira na si Sara kay PBBM. Nagpaparamdam na siya nung ito yung panahon na nauso yung yung video niya na nagbigay siya ng pulburon sa mga bata. Sabi niya, sarap yan, nakaka-addict yan, ganoon. Unti-unti na siyang umaano noon. Nagbumibira. Paunti-unti lang. Until such time, mga kotsero, na ayun na nga. Ito na yung nangyari. Andito na tayo ngayon. Okay. So sinabi niya,
Hindi naman daw talaga sila magkaibigan. Sabi niya. Actually, mayroon ako dito ng buong interview eh. Panoorin natin yung buong interview. Medyo mahaba lang, 13 minutes. Pero tsagain lang natin mga kutsi. Tsagain lang talaga natin. Tsagain lang. You mentioned about another political attack po ito ng Kamara po sa inyo at sa inyong opisina. Yes, nabanggit ko kanina sa statement ko no na kapareho lang ito nung nangyari noong nakaraang taon. Nung nakaraang taon nagdrama ay confidential funds. Ngayon naman ngayong taon naman ito na namang sa Committee on Good Governance. Oo, confidential funds pa rin. Ma'am, you Aray, did not take sakit. an oath po during your the intro kanina. Yes, rightly so. Kasi nagpadala sila ng rules at pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na resource person ang sinabi sa akin? Malaki po ang pinagkaiba ng witness saka resource person. Mamaya natin pag-usapan yan na mamaya. Kalmahan nyo lang. Kalmahan nyo lang. Kasi, mali si Sara dun. Mali si Sara dun. Mali rin si GMA. Mali si GMA, mali si Sara. Sabi niya ma'am, prelude na to sa Oh, yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila o anong gagawin nila para sa impeachment. Alam nyo mga kotsero, kung may impeachment si Sara or kung meron mang impeachment case na may ipa-file laban sa kanya, it's her fault. At hindi lang yan dahil sa mga kongresista. Hindi lang yan dahil sa mga kongresista, mga kotsero. Manggagaling din yan sa mga taong kultang-kulta na sa kanya. Sa mga botante. Ako meron akong voters remorse ngayon eh. Meron akong voters remorse. Ano yung voters remorse? Pinukoto ko tong babaeng to eh. At pinagsisisihan ko ngayon yung boto ko. Seriously, it's worse than doon sa naramdaman ko kay Loren Legarda. Kung kayo, kung viewer ko kayo noon pa, alam niyo yung feeling ko noon. Alam niyo yun, busit na busit ako noon sa sarili ko. Oo, ba't ko ba binoto si Loren Legarda? Ba't ko ba kinampahan niya pa si Loren Legarda? My goodness, that was a mistake. Oo. Ganun, mas malala. Mas malala ang nararamdaman ko ngayon dito kay Sara. Voters remorse. At mga kotsero, hindi po ako nag-iisa. Isa lang po ako sa marami. Isa lang ako sa out of 32 million na merong voters remorse. Yung misis ko nga, ano yun eh? Independent yun. Neutral yun. Neutral yun. Visit na siya kay Sara. So kung mai-impeach man siya, hindi lang yun dahil sa Congress. Mai-impeach siya dahil kulta na ang taong bayan sa kanya. Lalo-lalo na yung mga bumoto sa kanya. Tuloy natin. Prosper po. Hindi ko masabi yan. Hindi ko masabi yan na kung mag-prosper or hindi. Pag nandyan na, sasagutin natin, then iiwan na natin sa Congress. Pero Hindi po ba kayo specific? sa mga binanggit sa privilege speech, yung gagawin nilang basihan for the, sabi ninyo ay impeachment possible, ano po yung magiging tugon po ninyo doon sa mga nabanggit kanina? Antayin natin yung articles of impeachment. Doon tayo magbabase kung ano yung isasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isusulat nila. Nagte-testing sila ngayon kung ano yung gagawin nila. But how do you say, ma'am, na testing po ito? Ayun, maganda yung tanong na yun. How could you say it's Oo. testing? Paano niyo po nasabi? Kasi nagsabi na siya kanina, 'di ba? Determination of malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So ibig sabihin merong ginawang mali. Dinedetermine kasi kung merong ginawa. Hindi, mali siya. Mali ang pagkaka-interpret niya. Kasi feeling ko merong bumubulong dito na na may bumubulong dito kay Sara na aanga-anga eh. Or baka nagpapauto si Sara kung kanino. Ang perspective niya, ini-impeach na siya or kumukuha ng ebidensya for impeachment. No. Actually, the investigation really is because of that. Yan, no? Misuse ng COA na ayaw niyang sagutin up until today. Ayaw niyang sagutin ang tanong tungkol dyan sa COA.
Alam niyo ako mga kotsero, sagutin lang niya yung tanong na yan, walang problema eh. Sagutin lang niya yung tanong na yan. Seriously, sagutin lang niya yan, walang problema. At saka to, yan. Yung mga notice of disallowances niya, notice of suspension, everything else. But sagutin niya, walang problema eh. Kaso, mas nagbibigay siya ng effort doon sa pag-evade ng tanong. Going to the point of even doing a hair-splitting argument tungkol sa definition ng resource person at witness. Ganun siya kadeterminadong hindi sagutin yung tanong. Bakit? Kasi masisilip siya. Masisilip talaga siya. May makikita ang Congress dyan na pwede nilang gamitin as part of their articles of impeachment. Kaya sinasabi ni Sara naghahanda sila. Bakit? Kasi dyan sila kukuha sa hearing na yan ng ebidensya. Or dyan sila makakakuha ng ebidensya. Regardless, whichever applies, either way, may ebidensyang makukuha. Bakit? May report ang COA eh. Di ba? Tuloy. And you say, and that for you. Bakit pumarap kayo sa mga congressman kahit alam nyo na kayo mismo yung iimbestigahan dito sa pagdinig? Opo, nakatanggap ako ng invitation mula sa kanila para sa pagdinig ngayong umaga na ito. At marami sa mga opisyal ng Office of the Vice President nakatanggap din ng invitation. And lahat sila, ako yung pinadala nila na authorized representative nila. Kaya nandito ako. Bakit hindi kayo nagdalawang isip na hindi lumalaw? Kasi no second budget committee hearing, hindi ko rin. Para matapos na kaagad, para masabi ko na kung ano yung posisyon ko at ma-lodge na kaagad dyan na nag-attend ang Office of the Vice President. Ma'am, sakaling ipatawag ulit Attendance. 700. Attendance lang pala habol ni Ateng. Parang papasok ka sa school tapos mag-a-attendance ka, expect mo papasa ka na. Oo. Pasok ko sa school kasi papasa ako pag pumasok ako sa school eh. Ate, hindi ka papasa sa school kung hindi ka mag-e-exam at kung lalong-lalo na kapag nag-exam at yung sagot mo ay hindi pasok dun sa tanong sa exam. Anong natapos na? Wala kang tinapos. Ganun yun eh. Pumunta lang siya para lang daw ma-lodge na pumunta ang Office of the Vice President. Oh, okay. So what? Seriously. Ano? So? Nag-exam ka ba? Nag-defend ka ba ng thesis mo? Hindi. Paano ka papasa? Anyway. Million na budget for 2025 na pre-propose ng House. Yes sir. Kung ano man yung budget na lalabas sa GAA, yun yung gagamitin ng Office of the Vice President. Dadalo po kayo sa September 23 plenary debates ng budget niyo po ng House. Hindi pa namin nagpag-usapan sa opisina kung ano yung gagawin para sa plenary debates, but we will let you know kung nandoon kami. Mag-coordinate po ba kayo kay Kong Aguio? Na budget sponsor? Sumulat siya sa aming opisina at sinagot ko siya, sabi ko nagsabit na kami lahat ng documents na kinakailangan nila at iniiwan na namin to the pleasure of Congressman Martin Romualdez ang budget. Ma'am, nung opening po nung plenary debate, sinabi po ni What? Martin What? Iniiwan namin to the pleasure of Congress. May emphasis yung pleasure of Congressman Martin Romualdez. Ateng, there's around 250 district congressmen. 250. District. Kada distrito ng Pilipinas, merong isa. So that's around 250. More or less. Depende kung may bago ng distrito, di ba? Plus an additional, let's say, sabihin natin 50 party list representatives. Ang dami-dami magre-review ng budget mo. Ang dami-daming boboto sa budget mo. More or less mga 300 plus. Again, hindi ko pinagtatanggol si Martin Romualdez because for me, I mean, I'm not really a supporter of Martin Romualdez, pero let's call out the wrong if it is wrong. Mali siya dun. May mali siya rin yung sinasabi niya.
May mali siya rin yung sinasabi niya. Oo. Not only is she wrong, but there's malice in what she's saying. Romualdez, si Speaker po, na hindi daw ito tolerate ng House ang hypocrisy and Huwag daw magturo ng kamay wag daw magturo ng kamay, ng mga daliri, kamay. O yan yung ginagawa nila ngayon eh, di ba? Nagtuturo sila ng daliri nila. Ilang daliri yung nandyan sa loob ngayon na ginawa ko daw. Kasi may COA report, VP. Alam niyo, sana makarating talaga itong video na kay VP Sara. May COA report kasi. Tapos, ang lagi niyong sinasagot sa COA, pag tinatanong ka tungkol sa COA report, ang laging sinasagot, sumagot na po kami sa COA. O ano sinagot niyo sa COA? Pero nung kinonfirm ang COA, sabi, hindi pa po sila sumasagot for the past 6 months. May sinungaling. Alam mo, COA magsinungaling. Independent Constitutional Commission yan. Hindi kontrolado ng lower house yan. Hindi kontrolado yan ng Senate. Hindi kontrolado ng executive. Hindi kontrolado ng legislative. Ng judiciary, rather. Come on. Stop making fools of the Filipino people. Ginagawa tayong tanga nito eh. Kanina no pinapakinggan ko to sa lugar kung nasaan kami ng misis ko kanina. Papamura ako, medyo malakas. Papamura talaga. Sabi ng misis ko, huwag ka maingay, nagugulat mga tao sa'yo, baka isipin lang may kaaway ka. Sabi ko, wala naman akong kaaway, pero nakakairita yung ginagawang tanga yung mga Pilipino, lalo na yung mga katulad natin na hindi nakakaintindi masyado. Marami yung hindi nakakaintindi at hindi ho nila alam na pinaglalaroan sila. The other day, meron nasa 7-Eleven ako, merong dalawang nasa counter. Napakinggan nila yung sinasabi ni Digong. Nagtatanggol lang, sabi, tama lang yung ginawa ni Digong kasi pinagpapatay niya yung mga adik, ganyan. Narinig ko. Ay ko, boss, di naman sa nakikialam ako sa kwentuhan niyo pero paano pag pamilya niyo yung pinatay? Sabi niya, ayun lang sir, hindi maganda yun. O, yun lang din. 30,000 yun, di nila alam. Hindi nila alam. Walang basehan kung ba't pinatay yung 30,000 na yun. Tuloy natin. Kung hindi kayo patatakbo ng 2028, tatakbo kayo ng 2025. Sandali, sir. Ang layo ng 2034. 25. 20, ito, hindi ako tatakbo sa 2025 elections. Natural. Papahinga ako for midterm elections. VPK, hindi mo kailangan tumakbo. 3 years lang ba ang term mo, VP Sara? 3 years lang ba ang termino ng vice presidente? Hindi mo kailangan tumakbo. Ano, magre-resign ka sa posisyon mo bilang vice presidente, tatakbo ka na senador? O congressman? O mayor? Really? Magpapahinga daw siya ng 2025. Bakit? 3 years lang ba ang term mo? Ang nasabi pala ni Speaker is yung hindi daw niya ito-tolerate ang hypocrisy and evasion. Ano pong reaction niyo doon? Pero wala naman po siyang pinangalanan. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko So tinanggap mo yung hindi para sa'yo? yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Ma'am, you requested the committee to terminate this hearing. Lang. Oo nga, Ma'am, you requested... Ano daw? Thank you, Wala ma'am. naman speech. Ma'am, you requested the committee to terminate this hearing. Lang. Oo nga, Ano daw? Sino kausap niya? Ano nangyari? Nilarawan niya sa kanyang speech. Ma'am, you requested the committee to terminate this hearing. Lang. Oo nga, May tumatawag sa kanya. Baka inaabot yung phone. Ano to, naglalaro? Ano to, naglalaro? Anyway. Ma'am, you requested... Thank you, Wala ma'am. naman na tayo. Lunch break na. Thank you, ma'am, for accommodating us. Ma'am, you requested the committee to terminate na po itong hearing. Why? Kasi yun yung posisyon ko. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta nung mga
tiga-office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Ma'am, sa That's weird. Ang weird nun. Ang sobrang weird nun. Hindi ko maintindihan. Baliktad na ba ngayon? Pag inosente ka, wag mong patunayan. Ganun ba yun? That's weird. Ang sinabi niya, kaya raw merong hearing, kaya may hearing, ay dahil hahanapan siya ng butas para siya ay ma-impeach. Pero, kaya siya humarap, tama ba yung pagkakaintindi ko? Kaya hindi sila sumasagot kasi walang nangyaring mali. Tama ba? Wait, ulitin natin. Wait. Baka ako mali nagkaintindi. Tinig na po itong hearing why? Oo, kasi yun yung posisyon ko. Nagpa-practice sila kung Okay. ano yung kakagat sa impeachment. Para sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-Office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. ma'am, sa next Wait, it doesn't make sense. So, kung wala kayong ginawang mali, bakit ayaw nyo ipakita na wala kayong ginawang mali? To clear your name. Parang kay Roque to eh. Ayaw niyang humarap sa Quadcom kasi, according to him, it is an attack. Inaatake lang siya. Pero, sa social media, dada siya ng dada na inosente daw siya. Pero ayaw niyang harapin ang Quadcom para i-validate o para patunayan na siya ay inosente talaga. Ayaw mong humarap dahil inosente kayo? Hindi ba dapat mas ganado kang soplain ang mga yung mga tao dyan na nang-aakusa sa'yo na inosente ka? Dahil wala ka naman talagang ginawa. Kung wala kang ginawang masama, mas madali sa'yo, mas madaling idepensa yung sarili mo dahil wala kang ginawang masama. Wala siyang responsibilidad doon sa mga notices of disallowance, notice of suspension, at notice of charges. Ano ang dahilan nila? Anong dahilan nila kung bakit wala daw siyang kasalanan? Ang dahilan nila, mga kotsero, kasi pwede pa namin apelayan hanggang Supreme Court eh. That does not make the notice of disallowance, charges, and suspensions untrue. Nakapending lang siya. Totoo pa rin. Meron pa rin finding. Pero nilalabanan nyo pa lang. Nagawa tayong tanga. Legit. Oo. Ramia Paris, salamat po sa inyong super chat. Ma'am Maria Corazon Monar, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Ginagawa tayong inuuto ang sambayan ng Pilipino. Inuuto tayong lahat. Tuloy. next hearing, Notice of disallowance. Sagot niyo na po ng OBP yung notice of disallowance. May 6 months kami. When do you plan na submit po? I think January ata yung... I do not have the timelines right now. Hindi pa sila nagsasubmit. Hindi pa sila nagsasubmit ng sagot. Kung sa hearing to, mga kotsero, kung nag-oath siya at nasa hearing to, contempt yun. Contemptible yun. Nagsinungaling siya sa hearing in aid of legislation. Contemptible yun. Anong sinabi nila nung nakaraang hearing, nung unang budget hearing? Sumagot na po kami sa COA. Yan ang sabi niya. Nung sa unang hearing. Tapos ngayon, lalabas, hindi. May timeline yun eh. January? Hindi ko alam eh. Basta may timeline yun. Sorry. ma'am, sa next hearing nitong good government, attend pa ba kayo or enough na yung kanina? Magdedepende yan kung anong gagawin nila sa loob ng committee. Ma'am, yung ibang congressman nagsasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nanggagaling yun pong impeachment na allegations. Naku, sino tiga-inquirer dito? Why, ma'am? Wala dito? Vice, so, Kasi last year, di ba lumabas na yung interview ni Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung 3 na grounds for impeachment.
Last year pa yun, ma'am. Ma'am, I'm from Inquirer. Pero Oh, yun yung sinasabi ko na kay Franz Castro last year. Mm. Yun yung sinasabi ko. Katangahan talaga ni Franz Castro yun. Actually, nung sumabog yung issue na yun, sinabi ko na rin, ang tanga-tanga ni Franz Castro, nilabas niya yung kanyang baraha. Well, what do you expect? CPP, NPA, NDF yun eh. Tanga talaga yun. But, nonetheless, from the time nung sinabi niya yon up to present, may nangyari bang impeachment? And in fact, sinabi ko nga kanina, maski nung umpisa, si PBBM pinagtanggol siya sa impeachment. Yung kasagsagan ng issue na yon, yung kay Franz Castro na yan, pinagtanggol siya ni PBBM. clarify din po ni Congresswoman Franz na hindi raw involved yung leadership. Sabi niya po, hindi raw involved yung leadership. Oh, sagot. Hindi naman kailangan kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagde-deny? It's enough na pinag-uusapan ng mga members of the House of Representatives ang impeachment. Ha? How does that work? Hindi tatakbo yung impeachment kung walang concurrence ng leadership. Hindi tatakbo yun. Hindi tatakbo ang impeachment kung walang concurrence ng leadership. Gadaan pa nga yan sa Committee on Justice. Magpa-file muna ng kaso sa Committee on Justice. Tapos si Committee on Justice, maghihiring yan. Pag-aaralan if it is substantial in form and in content. Tapos, pag substantial in form and in content, saka lang siya aakyat sa leadership para ipaghiringan sa plenary. Anong it's enough nang pinag-uusapan siya? Paano kapag pinag-uusapan din nila kung ano yung kakainin lang tanghalian? Does it matter? It's a red herring argument, but let's push the logic to to its most ridiculous extreme. Pinag-uusapan nila kung saan sila magbabakasyon o is it part of the parliamentary discussions? Hindi. Nag-uusap yung tatlong makabayan block, pa-impeach kaya natin to. Meron na bang proceeding? Wala. Pero ngayon sana magkaroon na. Oo. Kung noon walang backing yung impeachment niya, ngayon mukhang makakaroon. Dati kasi walang backing ng masa ng sambayan ng Pilipino. Kaso nga lang ngayon, it's a different story. 36% of Filipino voters are pro-administration. May backing. 16% na lang ang Duterte supporters. So ngayon, meron kang critical mass. Kaya takot si Sara. May critical mass na eh. Hindi naman kailangan involved ang leadership. Come on, that's sinasabi stupid. ng mga kaibigan nyo, ongoing pa rin ba yung usapan sa impeachment? O paano ba? Ano sinasabi sa inyo ng mga close friend nyo dito sa House? Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao, ay pinag-uusapan talaga ang impeachment. At kapag tinatanong sila kung anong mangyayari sa 2028, ang sinasabi nila, si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Ma'am, amid all, President Mark Mga kotsero, we call that mind conditioning. Mga taga Mindanao. Baka hindi pa buong Mindanao yan eh. Baka Davao lang yan. O mga congressmen from Davao. Baka nga yung congressman na yun, dadalawa lang. Si Pulong lang tsaka si Alvarez. Alam nyo, ang pangit niya sumulat ng libro pero kaya pala siya sumusulat ng libro kasi magaling siya mag-imbento ng kwento. Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Yan na, kay PBBM na. Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, banda ngayon, hindi na kami Pero ma'am, kailan po yung last na Ang pag-uusap? kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung naging last na pag-uusap niyo po ng
Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, do you Marcos. think kung si President Marcos magsalita para sa inyo on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Ba't nag-offer ba? Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel O, about tama na, wala na akong pakialam sa feelings ni Sarah. Wala akong paki sa kanya. Pero, balikan lang natin yung sinabi niya nung nag-resign siya. We remain as friends. Pagka-resign niya to, June 25, 2024. VP Duterte on Marcos after resignation. We remain as friends. 2024. Meron pa siyang sinasabi before. Ito pa nga sinabi niya dati. Oh. Nung kasagsagan ng away nila ni Martin Romualdez. Hindi ko nabanggitin ang middle initial niya ni Martin Romualdez. Mahal ko si Apo BBM, sabi niya. May pamahal-mahal pang nalalaman. Tapos, ngayon, sinasabi niya, hindi kami magkaibigan unang-una. Noon pa lang, di na kayo magkaibigan. Running mates lang kami. Alam niyo, mga Ojero, I think, etong si Sarah, is the personification of a woman scorned. She's a woman scorned. Legit. Galit siya kasi may nabasa akong article. Nakalimutan ko lang kung sino sumulat. Pero, ang sinabi ng article is this. Isa sa, ang theory niya, it's an opinion piece eh. Nakalimutan ko lang kung sino sumulat. Ang opinion niya is that kaya galit ang mga Duterte kay Marcos, kay PBBM specifically, is that ayaw niya magpasakop sa mga Duterte. Kaya galit, this is an opinion piece, I forgot who wrote it. I forgot who wrote it. Ang sabi niya, kaya galit ang mga Duterte at ang partido ni Duterte kay PBBM ay dahil ayaw magpasakop ni PBBM sa kanila. Ang gusto nila kasi akala nila, pag naihalal nila si PBBM at naisama si Sara Duterte, magiging parang puppet lang si PBBM ng mga Duterte. Na kung ano ang sabihin ng mga Duterte, konting bulong lang, parang ginagawa ni Bongo dati, bubulong lang ng konti, mangyayari na. Ganun yata yung pagkakaintindi nito mga Duterte sa usapan nila. Sa usapan ng BBM at saka Sara bago tumakbo bilang presidente at vice-presidente. At makikita natin yan, yung resulta niyan, doon sa mga sinabi ni Melvin Matibag. Naalala niyo yun? Na-live natin yun eh. Yung mga sinulat ni Melvin Matibag na nung hindi nakuha ni Sara Duterte yung mga gusto niya, saka siya nag-umpisang magwala. Ano ba yung gusto niya? Maging DND Secretary, number 1. Number 2, ilagay yung kaibigan niya bilang House Speaker. Hindi niya nakuha pareho. Kaya ngayon nagwawala. Nagpapakabrat. And quoting si Melvin Matibag, ang sabi niya, bratinela talaga. Bratinela ang Sara Duterte. Hindi niya nakuha yung gusto niya. So, para sa kanya, ito ay pagsuway sa mga napagkasunduan nila, quote-unquote. Well, may mga political strategy talaga. Na minsan, hindi nangyayari. At dahil hindi nangyayari, good luck. Diba?
Ang ano lang ang pangit lang talaga dito mga kotsero, talagang ginagawa nila ng paraan para makabalik sila sa poder ng kapangyarihan. And one of the ways that they want to do it is to destabilize. Distab yung gusto nila mangyari. At ang nakakalungkot dito, mukhang meron silang kakampi na malapit kay PBBM. Yan. So mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jai YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi po updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?